Sa pagpapatuloy ng impeachment trial laban kay Vice Sumailalim President na. Sara Duterte, tumutok ang depensa sa pagbusisi sa audit findings ng Commission on Audit kaugnay ng confidential funds. Sa cross-examination, sinubukan ng kampo ng bise na questionin ang ilang naging pahayag at interpretasyon ng testigo ng prosekusyon. Narito ang report ni Gazi Sarip mula sa Senado. Sumailalim na sa cross-examination ang pinangungunahan ni Attorney Michael Poa si COA ICFAO Auditor Roderick Wamil. Simula pala ng cross-examination, kinontra na ni Defense Counsel Attorney Michael Poa ang pahayag na si VP Sara lang ang vice-presidenteng may confidential funds. Dito, ipinakita niya ang dokumento kay Wamil na nagpapakita na may confidential funds ang Office of the Vice President noong 2014 na termino ni dating Vice President Jenjo Marbinay. Ipinakita rin ni Poa ang bahagi ng isang joint circular sa kalagitnaan ng cross-examination. Dito, tinukoy ni Poa ang isang item ng circular na nagsasaad na ang cash advance ay limited to the requirements of 3 months. Kinumpirma naman ni Wamil na walang nakasaad sa naturang circular na hindi pinahihintulutan ang paggamit ng cash advance sa loob ng 60 days. Dagdag pa rito, ipinunto rin ni Poa na walang pagbabawal na nakasaad sa circular na gamitin ang cash advance sa loob lamang ng 11 araw. Nilinaw ni Wamil na ang 11 araw na panahon ay hindi kasama sa kanilang audit findings na anya isa lamang statement of fact na nakasaad sa Audit Observation Memorandum. Samantala, hindi tinanggap ni Private Prosecutor Attorney Lorna Capuna ng isang dokumentong ipinakita ni Defense Counsel Attorney Michael Poa dahil photocopy ito. Depensa ni Poa, certified true copy ang naturang dokumento ng Commission on Audit, pero ayon naman kay Capunan, kapag na-produce ang isang bahagi ng dokumento ay dapat ipakita rin ang kabuuan nito. Matatandang bago ang cross-examination ng depensa ay tinapos ni Private Prosecutor Capuna ng kanyang direct examination kung saan sinabi niyang scam ang confidential funds ng bise. Sa ngayon, nag-adjourn na ang trial pagkatapos ng isinagawang redirect examination ni Capunan sa naturang testigo. Mula rito sa Senado, ako si Gazi Sarip para sa DATV News. Maraming salamat, Gazi Sarip.